Paano maging mapadali ang pag-decide kung aatras o mananatili? Okay? Isa talaga ito sa pinaka-main problem din ng karamihan na mas lalong naguguluhan sa situation na kung aatras ba talaga or mag-e-stay pa sa relationship. Lalong-lalo na kapag mixed signals ang pinapakita ng partner. Na kung sa ngayon is okay and then kinabukasan is hindi. Or maya-maya is okay and then after a while is parang hindi na naman. So, nahihirapan ka lalong-lalo na kapag ayaw na nga ng partner mo but still kinakausap ka pa din, kinakamusta ka pa din. So ito mga utol, bibigyan natin ito ng tuon. Kasi ganun pa man, marami talagang nahihirapan. Or marami ring nagtatanong na, gano'n na nga Kuya Kiko, hindi ko alam kung anong dapat kong gagawin, naguguluhan ako. Mananatili pa ba ako sa relationship na ito o kakalas na ba talaga ako? So ito ngayon isa-isahin natin. Okay, para kayo na rin mismo ay mabibigyan ng realization. So ito na nga, unang salita natin is gusto ko lang ipaintindi sa inyo, gusto ko lang maunawaan mo na yung totoong nagmamahal ay hindi mo na kailangan yan pilitin. Ibig sabihin is kapag mahal ka ng isang tao ay hindi mo na kailangan paghirapan pa. Nautusan siya, na-remind mo sa kanya, napipilitin siya. Kasi kung mahal ka ng isang tao is siya at siya ay magkakaroon ng interesado sa iyo. Na kahit hindi mo na ito gagawin or kahit hindi ka na magpakandahirap, napipilitin siya is pusa niya na po ito na gagawin. So, lalong-lalo na ngayon sa situation mo, ito lang lagi mong tignan. Na kung nahihirapan ka ngayon sa partner mo, yung tipong wala kang peace of mind, yung tipong hindi ka mapapakali palagi, nababalisa ka, hindi ka na makapag-focus sa trabaho mo, hindi ka na makakain ng maayos, hindi ka na makatulog ng sapat na tulog din. So lahat po ng ito ay nakakasira na po sa buhay mo. Mahal mo ba yung buhay mo, utol? Kasi kung minamahal mo yung buhay mo, umiwas ka po sa mga gawain na ganun na nagpapahirap na sa buhay mo. So ano ba yung pinakaugat? Gawain na ganun nga, that's why hindi ka makatulog ng maayos. Na kung bakit hindi ka makapag-focus sa trabaho mo. Yung tipong nangayayat ka na dyan. Yes, stress na stress. Tapos yung itsura mo is parang haggard na. Parang wala nang tulog. So dyan palang utol is, kailangan mo na itong iwasan. Kasi hindi na nga nakakabuti sa health mo. And lalong-lalo na sa mental health mo rin. Grabe rin kasi utol, makakasira yung pag-iisip. Kasi dito na lahat nagsisimula eh. Na kung nag-iisip ka ng hindi na tama, naguguluhan ka na, is malaki po yung epekto nito sa ating pangangatawan or sa ating kalusugan. So kung naniniwala ka sa maling paniniwala, na buong akala mo is mag-iisa ka na lang, malulungkot ka na wala ka nang mahahanap pa na kagaya niya, yung tipong parang nawawalan ka na ng pag-asa. So, kung yun ang paniniwala mo, talagang mas lalo kang malulugmok. Mas lalong hindi ka makakaalis sa sitwasyon na ito. Pero ang realidad niyan, utol, hindi mo nga pa nga kasi nasubukan is umaayaw ka na. Hindi mo pa nasubukan na kapag kumalas ka pala or kapag umalis ka pala sa ganitong situation is may naghihintay pa pala sa iyo. Na mas ikagaganda ng buhay mo, na mas ikaliligaya mo. Kaysa nag-e-stay ka, hinahawakan mo pa yung isang relasyon na very toxic na nagpapahirap na sa'yo. So, ito na ngayon, kaya ka na-e-stress. Actually, sa totoo lang, yung buhay natin, or yung senses natin, mabuti pa nga yung senses natin eh, is nag-iisip kahit walang utak. Halimbawa na lang, kumakapit tayo o hawakan natin yung isang takore. Okay? Na nilagay natin sa apoy. So ngayon, una sa lahat is, syempre, hindi pa yan mainit kasi kakalagay mo pa lang o kakasalang mo pa lang.
So di ba habang tumatagal is umiinit ng umiinit. So ngayon yung mararamdaman natin is masakit. Uy, naiinitan na yung kamay ko. Parang mahapdi na. Di ba? So ngayon, kahit anong hawak mo dyan, na kung ipipilit man sa'yo na hawakan mo talaga, is hindi mo magagawa. Lalong-lalo na kapag sobrang mainit na. Di ba? So ang nangyayari ngayon sa senses natin is bumabaligwas. Uy, teka lang, sobrang init na. Hindi ko na kaya. See? So ganun din po yan sa relationship. Na dapat ganun ka rin talaga. Na kapag hindi mo na kaya, kailangan mo nang umatras, kailangan mo na mag-step back, kailangan mo nang bitawan. Even nga sa kutsilyo, ito kapag masugatan tayo, hindi man sa kahit sa anong bagay lang, na kung nasusugatan tayo is napapabaligwas tayo dahil sa sakit. So reaction po yan ng katawan natin. So ganun din po dapat pagdating sa relationship na kapag sobra na tayong nasasaktan is dapat umaatras tayo, umaaray tayo kasi yung katawan o yung kalusugan natin is umaaray na rin. So kapag nakakaramdam ka na nito utol, na na-stress ka na, na-depress ka na wala kang peace of mind sa relationship ninyo, that is a sign na kailangan mong umatras. Yes, no need mo nang bigyan pa ng kaguluhan ang iyong isipan kung mag-stay pa ba or kakapit pa. Like I said kanina, kahit anong gagawin mong pag-stay dyan, mabibigyan ka lang ng mabibigyan ng pasakit. So pareho yan sa paghawak mo ng takore, kahit anong kapit mo dyan is masasaktan at saka masasaktan ka lang hanggang sa hindi mo na makaya. So hihintayin mo pa ba na patagalin mo pa yung panahon and then by the end of the day is mawawasak lang din naman pala kayo. So di ba, mas lalo mo lang pinahaba yung panahon na sinayang or inaaksaya mo sa taong yan. Yes, kasi maikli lang yung buhay natin sa mundong ito. So please utol, gamitin nyo po sa tama. Huwag ninyong aksayahin sa walang kwentang bagay kasi yung ibang tao nga is yung mga naghihingalo, di ba? Is nangangarap pa or nagwi-wish pa, nagpe-pray pa na sana madugtungan pa yung buhay nila. And then ikaw dyan is sinasayang mo lang sa mga walang kwentang gawain, sa mga walang kwentang partner. Panay palabas ka ng pera, nag-i-invest ka, luha mo, yes, pagod mo, and panahon mo. Biruin mo yan, aabot kayo ng 5 years and then mauuwi lang sa wala. At sabihin man natin, naging masaya ka dati utol, oo, naging part lang yun ng kaligayahan mo. Pero kung nakapili ka sana ng tao na karapat-dapat na mag-i-stay talaga sa iyo at saka hindi ka binibigyan ng pasakit, mas masarap pa yun sa buong akala mo, sa inaakala mo na masarap na yung dati mo. Ayun pala is panandali ang kaligayahan ng pala yun. So yes, so wag ka nang mag-aksaya dyan ng panahon mo. Lalo na kapag alam mo or nararamdaman mo talaga na wala kang peace of mind or palagi ka na lang nasasaktan at saka nahihirapan. So simple as that utol. Hindi mo na kailangan mag-seek ng validation kung may babae man siya, kung may someone man siya, o may third party man. Kapag nahihirapan ka at saka wala ka ng peace of mind talaga, umatras ka na. Ganun lang po yun. Okay? Ibig sabihin, kapag ginaganito ka ng partner, wala siyang pakiramdam kung masasaktan ka man o hindi. So saan yung love dyan? Okay? Yun lang po mga utol. Sana'y nakatulong at saka sana'y malinaw sa inyo yung video na ito. And then sa mga gusto akong makausap one-on-one, PMS na kayo sa aking FB page na Payong Kaibigan ni Kiko. And then don't forget to like, follow, and subscribe sa aking YouTube channel and aking FB page. So yun lang po. Maraming salamat talaga. So ingat kayo. God bless and babush! Hanggang dito na lamang kung nakayanan ko, nakawakan ang naranasan ko, bibitawan para malaman mo ang nasayang na pinaglaban ko para lang